Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Banal na Diyos, aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at ng lupa. Kayo, Diyos, ang tumayo sa aking pagtayo at kayo higit na magsalita sa aking pagsasalita, at pagkalooban mo kami ngayon ng pusong marunong makinig at makaunawa ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isa po mabiyaya at pinagpalang hapon po sa inyong lahat. God is good and all the time. Buksan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang kabanata ay 9, ang talatay 1 hanggang 41. Ang mabuting balita. Amen. Glory to God. Okay, makakaupo na tayo. Tayo pong lahat ay pinili. Amen? Pinili sa karamihan. Ikaw ay hinirang, pinili ka ng Panginoon. Kaya kahit saan dalhin ang gawain, naroroon ang mga pinili at hinirang ng Diyos. Amen po. That is good. And all the time. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala tayo ng Diyos. Kamayan mo naman. Ang mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong life, physical, and spiritual. Pakiulit nga po. Liwanag, physically and spiritually. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay tumutukoy po ito sa pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Yung binasa po natin. Sa isang ipinanganak po na bulag, at ang kasunod na makikita natin dito yung pagtatalo na nangyari sa kanya. At maging pati pamilya niya dadawit na dito dahil lang sa pagkakakita niya. At sa mga pinuno ng mga Hudyo tungkol sa kung sino si Hesukristo at ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Ang pangunahing paksa ay ang liwanag na ibinigay ni Hesukristo sa mundong ito. Hindi lamang physical na liwanag, kundi spiritual din. At ito po ang mga sumusunod. Number 1, God's work can happen through human weakness. Ang gawa po ng Diyos ay maaaring mangyari sa kahinaan natin. Ang pagpapagaling po na ginawa ng isang taong ipinanganak na bulag, na kadalasan ay itinuturing noon na kapag noon na kasing panahon, kapag mayroong ipinanganak na bulag, ini-a-address sa magulang yan na yung mga magulang yan makasalanan. Ipinapakita din po dito na ang mga sitwasyon ng kahinaan ay maaaring maging daan para ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Kasi ang tanong ng mga tao noon, sino po ba ang may kasalanan? Yung bulag na ipinanganak, siya o ang kanyang mga magulang? Sabi ng Panginoon, hindi dahil sa siya'y bulag o siya'y may kasalanan ng kanyang mga magulang. Nangyari ito upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. So, makikita natin ang galaw ng Diyos. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito ay upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Amen po? Para gumalaw at kumilos ang Diyos doon, mga kapatid. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, pangalawang Korinto, kabanata 12, talatay 9, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak
na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ang talata pong ito'y nagtuturo na kahit sa ating kahinaan, ginagawang daluyan ito ng Diyos. Amen po? Para sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang mga kahinaan at pagkukulang natin ay maaring gamitin ng Diyos upang ipakita, mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa buhay natin. Yung napakasimpleng pagkakaunawa dito. Bakit ba sa kalagayan natin kung kailan tayo mahina, ang Diyos ay malakas? Paano nangyayari na kalakasan ng Diyos ang ating kahinaan? Kasi sa panahon na di na natin alam kung anong ating gagawin, wala tayong ibang nilalapitan kundi ang Diyos. Kapag ang tao ay wala ng ibang magagawa, kapag ang tao, kahit nga ang doktor, kapag ang pasyente ay mamamatay na, kakausapin nila yung mahal sa buhay mo at ang sasabihin nila, ipagsa Diyos na po ninyo ang lahat. Doktor na yun, naniniwala na hindi nila magagawa ang kanilang magagawa, kaya ipinapasa nila sa Diyos ang lahat ng maaaring magawa. Kaya malakas ang Diyos eh. Kanino? Doon sa mga mahihina. Number 2, the Lord Jesus Christ is the light of the world. Okay, sino ang liwanag? Ang Panginoong Jesucristo. Binanggit yan ng Panginoon na ako ang liwanag ng mundo sa verse 5. Ang physical na pagpapagaling ay simbolo ng spiritual na pagliligtas. Yung kagalingan ng bulag na yun, physically bulag talaga siya. Para naman, ang kaligtasang spiritual ay dumating sa kanya. Kawikaan chapter 2 verse 6. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. O, tingnan ninyo. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. So ito pong number 2 na ito, pinapakita na si Jesucristo ang liwanag ng daigdig na ito. Ang physical na pagpapagaling ay simbolo ng spiritual na pagliligtas. Siya po ay nagbigay ng pagkaunawa at katotohanan. At naglalabas naman sa mga tao mula doon sa kadiliman. Ang patutuo nating mga nag-e-El mula doon sa dilim, dinala tayo ng Diyos sa liwanag. Dito ay pinapakita sa atin na si Kristo ang liwanag. John chapter 8 verse 12, muling nagsalita sa Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Niyo po sa talatang ito, binibigyan din yung pagkatanggap sa katotohanan na isang mahalagang hakbang at mga katotohanan mismo na magdadala naman sa atin sa tunay na kalayaan. Pangatlo, the truth must be accepted with honesty. Yung katotohanan po, kailangan tanggapin ito ng may katapatan. Tinatanggap talaga dapat yung katotohanan na ito ng buong katapatan. Ang dati pong bulag ay nagpatotoo ng naranasan niya. Kahit na pinipilit siya ng mga pinuno ng mga Hudyo na umurong, huwag niya sabihin ng ganong katotohanan dahil yung tao na yan, di naman ginagalang ang araw ng pamamahinga. At ang mga taong totoo sa kanilang karanasan ay handang ipagtanggol ito kahit na mapahiya. Yung bang yung totoo, yung talagang alam mong totoo. Kaya nga po, bakit ang mga martir pinupugutan sila ng ulo, binabaril, sinisibat, nilulunod sa tubig, hinahampas ang tiyan, sinusunog ng buhay. Kasi nga buong katapatan nilang tinanggap ang katotohanan na ang buhay sa daigdig na ito ay pansamantala lang. Meron talaga tayong buhay sa kabila. Amen po.
Sabi nga po sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyong katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sino magpapalaya sa atin? Sa maraming mga bagay ng mga kababuyan na gawa natin, mga kawalang-hiang ginagawa natin noon. Yung mga kapalpakan, yung mga bagay-bagay na nasisilip sa atin ng tao. Sino nagpalaya sa atin dyan? Si Kristo. Sa talatang ito, binibigyan din ang pagtanggap sa katotohanan na isang mahalagang hakbang. At ang katotohanan mismo'y magdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Mahalaga ang pagiging tapat at bukas sa pagtanggap ng katotohanan. Ito po sa number 3 natin. Katotohanan ay kailangan tanggapin sa pamamagitan ng katapatan. Katapatan na ang katotohanan doon, si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo nagbago sa atin, ang pangalan ng ministry natin ay Shaddai, at hindi naman tayo inalis sa pagiging katoliko pa rin tayo, mas lalo lang tayong inangat sa spiritual natin. Tinanggap na natin yung kaya yan, hindi na tayo nawawala sa ganitong gawain. Yung po yung number 3 mga kapatid. The truth must be accepted with honesty.